Bawa kwarta wab shalanawa. Aba Yahawa Shabashamayam. Salaka Lanawa. Ail Kataa Yanawa. Watawadalak Ail Damak. Sasatap at Kataa Yanawa. Kal Halal Hawadla Aba Yahawa Alhayam. Basam Masyayak Yahawashay. Basam Raw Kakadas. Yaman. Okay. Nandito na tayo sa chapter 81 sa Book of Jasher. Will be our study. Okay. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 81, verse 1 to 62. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses patungong Sukot, mga 600,000 lalaking naglalakad, bukod pa sa mga bata at kanilang mga asawa. Gayon din, isang halo-halong karamihan ang sumama sa kanila, at mga kawan at mga bakahan, maging ang maraming hayop, at ang pakikipamaya ng mga akla ng mga anak ni Israel na nanirahan sa lupain ng Ehipto sa mahirap na paggawa ay 210 taon. At sa katapusan ng 210 taon, inilabas ni Yahweh ang mga anak ni Israel mula sa Ehipto sa pamamagitan ng isang malakas na kamay. Ayan. Malakas na kamay ni Aba Yahawa ay nakalabas ang mga Israelite mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ilan sila lahat? Naglalakad? 600,000 lalaki naglalakad. Bukod pa sa mga bata at sa kanilang mga di pwede dito yon, gubot pag dito, mga asawa. Gubot. Agoy. Laging mga talaga sa kanila eh. Mga asawa. Okay, tuloy tayo. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Ehipto at mula sa Gosen at mula sa Rameses at nagkampo sa Sukot noong 15 araw ng unang buwan. At inilibing ng mga Ehipsyo ang lahat ng kanilang mga panganay na pinatay ni Yahweh, at inilibing ng lahat ng mga Ehipsyo ang kanilang mga patay sa loob ng 3 araw. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Sukot at nagkampo sa Itom, sa dulo ng ilang. At sa 3 araw, pagkatapos ilibing ng mga Ehipsyo ang kanilang mga panganay, maraming lalaki ang bumangon mula sa Ehipto at hinabol ang mga anak ni Israel upang ibalik sila sa Ehipto, sapagkat nagsisi sila na pinaalis nila ang mga Israelita sa kanilang pagkaalipin. Nagsisi ha. Wala na tayong alipin. Wala na tayong utusan. Pinalis natin. Pero samantala, pinilit na paalisin dahil mamatay daw sila pag hindi nila paalisin ng mga Israelita. Dahil biro naman, 3 araw silang naglilibing sa kanilang mga bangkay, sa lahat ng mga panganay. Maliban lang kay Batia na panganay, kasi gi-reward ni Aba Yahawa yon na hindi mamatay si Batia dahil yun ang nag-ampon kay Moses. Ngayon, nakita nila wala na tayong utusan. Paano to? Pabalikin na lang natin sila? O, pabagong-bagong isip yung mga Egyptian ito. Okay, tuloy tayo. At sinabi ng isang lalaki sa kanyang kapwa, tunay ngang sina Moises at Aaron ay nagsalita kay Faraon na sinasabi, kami ay maglalakbay ng 3 araw sa ilang at maghain ng handog sa Yahweh naming alhayam. Kaya't ngayon ay bumangon tayo ng maaga sa umaga at pabalikin natin sila. At mangyayari na kung sila ay babalik kasama natin, sila pabalik sa Ehipto. Ngunit kung hindi sila babalik,
ay lalabanan natin sila at pabalikin natin sila sa pamagitan ng puwersa. At lahat ng mga maharlika ni Faraon ay bumangon ng umaga. At kasama nila ang halos 700,000 lalaki. At sila ay umalis sa Ehipto ng araw na iyon. At dumating sa lugar kung saan naroon ang mga anak ni Israel. Marami pa sa 700,000 lalaki, mga Egyptian. 1,000 ang ano nila. 1,000 ang diferensya sa karami. Oh. 1,000, 100,000 pala. 100,000, grabe. Oh, 100,000 nga eh. 600,000 na ang lalaki ng Israel. So, ganon. Ang dami. Gusto pabalikin nila. Nagbagong isip nila dahil wala na silang utusan. Grabe, Oh, samantala, takot na takot sila dahil sa 10 salot. Daming namatay. Ngayon, nakita nila, wala na tayong utusan eh. Pabalikin na lang natin. Pag hindi bumalik, idaan nila sa puwersa. Talagang digmaan. Ganon nangyari. Okay, tuloy tayo. At nakita ng lahat ng mga Ehipsyo at narito, sina Moises at Aaron at ang lahat ng mga anak ni Israel ay nakaupo sa harap ng Pihahirot, kumakain at umiinom at ipinagdiriwang ang kapistahan ni Yahweh. At sinabi ng lahat ng mga Ehipsyo sa mga anak ni Israel, tunay nang sinabi ninyo, maglalakbay kami ng 3 araw sa ilang at maghahain ng mga handog para sa aming alahayam at babalik. Ngayon ngayong araw na ito ay 5 araw mula nang kayo umalis. Bakit hindi pa kayo bumabalik sa inyong mga amo? At sinagot sila ni Moises at Aaron na sinasabi, sapagkat ang Yahawa naming alahayam ay nagpatotoo sa amin na nagsasabi, hindi na kayo babalik sa Ehipto, kundi kami ay papasok sa isang lupaing inaabusan ng gatas at pulot, gaya ng ipinangako ni Yahawa naming alahayam sa aming mga ninuno na ibibigay sa amin. Ayan. Sabi ng mga Egyptian, bakit hindi pa kayo bumalik? Pabalik kayo sa inyong mga amo. Aba, demanding ha? Sabi ni Moses, hindi na kami babalik. Pupunta kami sa isang lugar na pinangako sa aming ninuno ni Abba Yahweh. Ngayon, ano mangyari? Digmaan to. Tuloy. At nang makita ng mga maharlika ng Ehipto na hindi sila pinakinggan ng mga anak ni Israel upang bumalik sa Ehipto, ay naghanda sila upang makipaglaban sa Israel. At pinalakas ni Yahweh ang puso ng mga anak ni Israel laban sa mga Ehipsyo, kaya't sila ay tinalo ng gusto at ang labanan ay naging matindi laban sa mga Ehipsyo. At lahat ng mga Ehipsyo ay tumakas mula sa harap ng mga anak ni Israel sapagkat marami sa kanila ang namatay sa kamay ng mga anak ni Israel. At ang mga maharlika ni Faraon ay pumunta sa Ehipto at sinabi kay Faraon na sinasabi, ang mga anak ni Israel ay tumakas na at hindi na babalik sa Ehipto. At sa ganitong paraan ay nagsalita sa amin sina Moises at Aaron. Natalo. Egyptian, daming patay. Akala nila, kaya nila eh. Yan. Takbo sila, balik. Yung mga maharlika ni Faraon, pumunta kay Faraon, yan, di na babalik. Paano to? Ganita naman yung puwersa. Labanan na eh. So, yan ang nangyari. Pero may labanan ngayon sa ating mundo. China at saka Japan. Magkapatid lang yan sa ano eh. Si Moab, mga China. Anak si Lot sa panganay niyang anak. Ang Ammonites, yung Japan, anak ni Lot sa kanyang bunsong anak. Naglalaban. Ito namang bansang galing naman sa China yun eh. Yung Taiwan. Ngayon, magsanib ang Taiwan sa Japan. Laban sa China. Ewan ko Pilipinas, andito yung US military bases natin.
So, yan ang danger. Magkaroon ng Third World War. Ganon. Ayon sa scripture, ang magsulsol kasi dito sa Third World War, ito naman yung apat na fallen angel na binagsak doon sa Ilog Euphrates eh. Si Gikon, Asbel, Pinimwe, Kasadya. Itong apat, nakawala na sa Ilog Euphrates dahil natuyo na. Sila yung magsolsol sa mga hari na magkaroon ng digmaan. Si Gadriel kasi na bilyar, nilaglag naman sa bottomless pits. 1,000 taon puro laglag siya. Pero itong apat, 5 sila magkasama eh. Yung binagsak ni Yahweh na high-ranking angel na ayaw mag-bow down kay Adan. Si Gadriel, Pinimwe, Kasadya, Asbel, Chikon. Pero nangyari, itong natuyo na raw ang Ilog Euphrates. O nakawala na yung apat na anghel. Ayon sa scripture, sila ang magsolsol ng mga hari na magkaroon ng digmaan. Third World War. Mga nuclear weapon na gamitin. Magtapos na ang planet Earth. Eh, sino pa namang hindi magunaw yung nuclear na daming klaseng nuclear eh. Na kahit bakal, kayang tunawin. So, yan ang nangyari. Yan ang ipag-pray natin kung anong kalooban ni Abba Yahweh, siya naman ang masunod eh. Baka dito na mag-ending na ang mundo at magkaroon na ng bago mangyari yan, magkaka-rapture. Ganon. So ito, digmaan. Ngayon, itong mga maharlika nagsumbong kay Paraon. Itong Paraon na si Adikam na unano. Ngayon, tingnan natin ang kasunod. Basa. At narinig ni Faraon ang bagay na ito. At ang kanyang puso at ang puso ng lahat ng kanyang mga nasasakupan ay nabaling laban sa Israel. At sila ay nagsisi sa kanilang pinalis ang mga Israelita. At pinayuhan ng lahat ng mga Ehipsyo ni Faraon na habulin ang mga anak ni Israel upang sila ay bumalik sa kanilang mga trabaho bilang mga alipin. At sinabi ng bawat isa sa kanyang kapatid, ano itong ginawa natin? Na pinalis natin ang mga Israelita mula sa pagkalipid? At pinalakas ni Yahweh ang puso ng lahat ng mga Ehipsyo upang habulin ang mga Israelita, sapagkat nais ni Yahweh na patayin ang mga Ehipsyo sa dagat na pula. Oh, yan. Pinalakas ni Abba Yahweh ang puso ng mga Egyptian. Kasi nais ni Yahweh na mamatay sila doon sa dagat. Malunod sila. Yan. So, yan Nagsisi sila na bakit pinaalis natin? Wala na tayong alipin. Samantala, takot na takot sila. Alis kayo, mamatay kami dito. Namatay na lahat ng mga panganay namin. Naintindi pa mga salo, 3 araw, 3 gabing puro dilim. Oh, tapos mga palaka, mga kuto, ang daming mga salot nga na naranasan nila eh. Ang puto parang buhangin. Malawi pa sa buhangin. Okay, tuloy tayo. At tumindig si Faraon at inihanda ang kanyang karwahe at inutusan niya ang lahat ng mga Ehipsyo na magtipuan at sumama. Walang isang lalaki ang natira, maliban sa mga bata at mga babae. At ang lahat ng mga Ehipsyo ay sumama kay Faraon upang habulin ang mga anak ni Israel. At ang kampo ng Ehipto ay isang napakalaki at mabigat na kampo, mga 10,000 lalaki. At ang buong kampo na ito ay humayo at hinabol ang mga anak ni Israel upang ibalik sila sa Ehipto. At naabutan nila sila na nagkakampo sa dagat na pula. Lahat ng lalaki ang natira doon sa Egypt ay ang mga bata lang at saka mga babae. Kasama si Balaam at dalawa niyang anak. Pero wise itong Balaam na ito eh. Mautak talaga to.
Matakas na, matakas. Oo. Okay, tingnan natin ha. Tuloy. At itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata. At nakita nilang hinahabol sila ng lahat ng mga Ehipsyo. At ang mga anak ni Israel ay labis na natakot sa kanila. At ang mga anak ni Israel ay tumaing sa Yahawa. At dahil sa mga Ehipsyo, ang mga anak ni Israel ay nahati sa 4 na pangkat. At sila ay nahati sa kanilang mga opinyon, sapagkat sila ay natatakot sa mga Ehipsyo. At si Moises ay nagsanta sa bawat isa sa kanila. At ang unang pangkat ay mula sa mga anak ni Ruben, Simeon at Isakar, at nagpasya silang tumalon sa dagat dahil labis silang natakot sa mga Ehipsyo. Apat na opinion, apat na kanilang pag-iisip. Yung Simeon, ano itong binabanggit? Isakar, Robin. Ruben. Ay sila ay tatalo na lang tayo sa dagat. Dahil siyempre daming Egyptian Nandoon lahat Lahat ng mga lalaki. Bata na lang tsaka mga babae ang naiwan doon sa bansa nila, sa Egypt. Ngayon, anong kasunod? Itong iba. At sinabi ni Moises sa kanila, huwag kayong matakot. Tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ni Yahweh na gagawin niya sa araw na ito para sa atin. Ang pangalawang pangkat ay mula sa mga anak ni Zebulon, Benjamin at Nephtali. At nagpasya silang bumalik sa Ehipto kasama ang mga Ehipsyo. At sinabi ni Moises sa kanila, huwag kayong matakot sapagkat kung paano ninyo nakita ang mga Ehipsyo ngayon, hindi na ninyo sila makikita magpakailanman. Ang ikatlong pangkat ay mula sa mga anak ni Huda at Joseph. At nagpasya silang makipaglaban sa mga Ehipsyo upang labanan sila. Itong dalawa, Judah, lahi ni Judah at saka ni Joseph, lumaban tayo. Patayan ko patayan. Pero ito, si Sibulon, Maluwag yan. Hindi, may si Binamin, saka si Naphtali, simposyon yan. balik na lang tayo sa Egypt. May mga simposyon sila At mga paraan, kung masitil hanggang maaari, huwag mo na lumalat ang dugo. Prinsipyong general yan Ito Binamin, Naphtali at saka Sibulon, medyo may pagkaduwag to pala. Balik. Ito yung silang Simeon, at talagang tatalo na lang sa dagat. Ito naman kay Joseph at saka kay Judah, patayan kung patayan. Yun ang maduwag. Yan, maprinsipyo yan. Nakamatay man yung tatlo. Maduwag yun. Yan ang maduwag. Patay na lang. Yan, maprinsipyo yan, tatlo. Okay, tuloy tayo. At sinabi ni Moises sa kanila, tumayo kayo sa inyong mga lugar, sapagkat ang Yahweh ang lalaban para sa atin. At kayo'y mananahimik. At ang ika-4 na pangkat ay mula sa mga anak nila Levi, Gad at Aser. At nagpasya silang pumunta sa gitna ng mga Ehipsyo upang lituhin sila. At sinabi ni Moises sa kanila, manatili kayo sa inyong mga posisyon at huwag matakot. Tumawag lamang sa Yahweh upang iligtas niya tayo mula sa kanilang mga kamay. Pagkatapos nito ay tumindig si Moises mula sa gitna ng mga tao at nanalangin sa Yahweh na nagsabi, Ito si Levi, si Gad at saka si Aser. Mga komando taktik. Punta ta sa gitna, lituhin natin. Komando taktik sila. Scout ranger pa. May strategy, Scout Ranger, no? Scout ranger pa sila. Panahon. Pero ang duwag, si Naphtali, si Sibulon, Hindi. Yung tumalon talaga magpakamatay yun. Wag. Hindi yung tuwag yun. Ano yun? Mga prinsipyo. pabalik sila Para ayaw lang mamatay. ayaw ng gulo. Ayaw ng gulo. Ayaw ng gulo. Simposyon yung isang simposyon. Tama. May katuwiran. Magitan ng simposyon. Pinaglaban mo ang Grand Lolo pa yun. Ayaw ng Saka gulo. Grand Lolo. Ayaw ng gulo. Kahit sa sundalo, may panalo mo ang giras mo magitan ng simposyon. Simposyon mo yun. Kahit pala natin o Yung unan, duwag pala. Kasi gusto tumalo na sa dagat. Magpakamatay na lang. Hindi sila mahilig makipaglaban. Hindi sila mahilig makipaglaban. Yun. Simposyon nga yun. Ibig sabihin, mabait. Simposyon.
Okay. Ngayon, ito na ngayon. Nanalangin na si Moses kay Abay Hawa. Nailigtas sila. At tingnan natin ha. O Yahweh aming alahayam ng buong mundo. Iligtas mo ngayon ang iyong bayan na iyong inilabas mula sa Ehipto. At huwag mo pabayaan ang mga Ehipsyo ang magwawagi sa kanilang kapangyarihan at lakas. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit ka humihiyaw sa akin? Sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy sa paglalakbay. At iunat mo ang iyong tungkod sa dagat at hatiin ito. Ang mga anak ni Israel ay tatawid dito. At ginawa nga ni Moises at itinaas niya ang kanyang tungkod sa dagat at hinati ito. Yan. Sabi ni Yahweh, bakit humiyaw ka? Kasi natatakot na eh. Di ba? May tungkod ka. Itaas mo para mahati ang dagat. Patuloy kayong maglakad. Wag pansinin yung mga Egyptian na yan. Yang hawak ng bida. Yang hawak ng bida. Siya director. Ganun lang kasimple ang sagot ni Abay Hawa eh. Tumiyaw ka. May tungkod ka, itaas mo para mahawi yung tubig. Tuloy kayo maglakbay. Kasi itong mga grandlolo nyo, balik na lang tayo. Ito naman sila Simeon, talutay sa dagat. Yung magwag. Ito naman silang Judah at Joseph. Sige, labanan na to. Patayan. Ito namang sa gitna tayo. Lituhin natin sila. Kumalutaktik yun. Mga iska-printer. Yan nangyari. Okay, tuloy tayo. At ang tubig ng dagat ay nahati sa Dalawa. dalawang bahagi. Sabi mo? At ang bawat tribo ay dumadaan ng kani-kanilang daanan na naglalakad na may mga sapatos tulad ng isang taong dumadaan sa isang inihandang daan. At ipinakita ni Yahweh sa mga anak ng Israel ang kanyang mga kababalaghan sa Ehipto at sa dagat sa pamagitan ng kamay ni Moises at Aaron. At tumawid ang 12 tribo sa 12 bahaging natuyo na dagat. Biro mo na 12 ang naging karsada. Highway. So, isang tribo dito sa isang karsada. Isang tribo doon. So, 12 tribo, 12 karsada. Tuyo pa. Nagsasapatos pa sila na parang dumaan sa daanan talaga. Na walang tubig. Palibot ang tubig. Bako. Pero sa Babylonian Bible, isang hawi lang. At saka yung palabas sa pelikula na Ten Commandment. Ito 12 eh. Dami kulang pala. Dami inalis. Oo. Binago talaga ng mga dinoktor talaga ng Babylonian, yung Vatican Canon Law. Ito, Book of Jasher eh. Pero yung Book of Jasher na sa Abs, kinuha, corrupted na rin yun. Dito, Ethiopian itong atin eh. Ethiopic to na kasama to sa original ancient scripture eh. Holy scripture. O Tanakh. So ngayon, tawid sila. May kanya-kanya. Kayong tribe of Naphtali. Dito kayo lahat. Tribe of Sibulon. Di na kayo babalik sa Egypt. Tuloy-tuloy na kayo. So, tuloy-tuloy na kayo. Kayo Simeon, di na kayo tumalon sa dagat kasi nahawi ng dagat. Tawid kayo. Maglalakad kayo. Pero bawat tribo may kanya-kanyang kasada, daanan. 12 daanan. Na ang tubig, parang naging pader na lang ang tubig. Dadaan sila. Para yung pagtawid nila, hindi magulo. Kasi kanya-kanyang tribo eh. Grabe yung kasinungalingan ng Vatican. Grabe talaga Yun lang ang isang Labing dalawang daanan dito, ginawang isa lang. Anit na klase yung Nahati ang dagat. Wala. Tuloy tayo ha. Dito. Tingnan natin sa original scripture ha. Exodus 14:21. Basa. Exodus chapter 14, verse 21. Iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Sa gabi, ang Yahweh ay nagdala ng malakas na hangin silangan at hinati ang tubig sa 12 bahagi. Original. Ito nakasulat sa original. Pero yung corrupted na,
Isa na lang. Nangati ang dagat. Nangati na ang dagat. Wala, 12 hati pala. Palyo Hebrew to. Exodo 14:21 sa original scripture. Divided the waters. Duplicate. Natanggap natin from Ethiopia. Oh. Gayon. Oh, ito pa. Exodus chapter 14 verse 22. Ang 12 tribo ng Israel ay tumawid sa dagat na tinatawag na 12 tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Oh, yun. Hmm. Ang lino. Yung tubig parang pader na lang. When the waters Nakapalibot, like a wall. Oh, pader na lang. Dumaan sila. Oh. Ito ang nakasulat sa original scripture. Samantala, yung Bible na product by Vatican Canon Law, wala na. Tinanggal yung 12, ginawa lang isa. Kaya dyan mapatunay sa Satanic Bible. Oo. Hindi naniwala si Pastor Romel. Yun na nga, sumasakabilang buhay pa naman. Ayaw tumanggap kay Aba Yahawa. Ang akala niya, ang ating original scripture mali. Sa kanya ang tama. Nasa third heaven na rin siya. Bandang north lang sa Hades. Kasama niyang mayaman. Ngayon niya mapatunayan. Kung pala yung So, ang Hades sa third heaven. Ang paradise sa third heaven. Nag-usap si ang mayaman at saka si Lazaro. Oh. Pareho lang third heaven. Bangin lang ang pagitan. Pero ang paniniwala sa Babylonian, mga pastor, mga bishop, ang mayaman daw, nasa ilalim ng lupa, ang Hades. Tapos, si Lazaro, nasa third heaven. Ang layo. paano kaya marinig? May second heaven pa, may first heaven pa. May lupa pa nga, tapos ilalim ng lupa. Kaya marinig So, kayong mga pastor, dito kayo mag-aral sa original scripture. Huwag kayong magtitiwala sa 66 book na product by Vatican Canon na lahat ng sinasamba ninyo ay mga pangalan ng fallen angel yan na naging mga satanas. At akala ba ninyo, kung mamatay kayo, doon kayo sa langit? Hindi kayo mapunta doon. Doon kayo sa dagat-dagatang apoy, ang final judgment ninyo. Ang tindi talagang paglinglang ni Satanas ng mga fallen angel. Ayaw kasi nila na sila lang maimperno nandadamay sila. Tapos nagkaanak pa sila dito sa lupa. Ay kasama sila. Mga anak nila ng mga fallen angel, kasama doon mga dami. Sama nila sa imperno, sa Gehenna, sa Lake of Fire. So ganun. Tuloy tayo. Basa. At nang ang mga anak ni Israel ay makapasok na sa dagat na natuyo, hinabol sila ng mga Ehipsyo. At ang tubig ng dagat ay bumalik. At silang lahat ng mga Ehipsyo ay lumubog sa tubig. At walang sino mang natira. Silang lahat ay namatay maliban kay Faraon na nagpaiwan sa tabing dagat. Kaya't hindi siya namatay. At inutusan ni Yahweh ang isang anghel na kunin siya mula sa Ehipto. At tinapon siya sa lupain ng Ninive. At siya ay naghari doon sa Ninive ng mahabang panahon. Si Paraon, napandak na si Adikam, doon na siya maghari sa Ninive. Kasi sa Egypt, mga bata na lang mga babae. Lahat ng mga lalaki, kasama. Pinatay na. Pero, si Balaam, mautak si Balaam Hindi sumamat Balaam. Tumakas, hindi siya sumunod sa dagat. Nung iba siya, kasama yung dalawang anak niya. Kaya pala, Makita yun doon sa, sa chapter 84. Nandoon si Balaam. Mautak talaga. Siyempre, hinulaanan niya na sino manalo din sa digmaan. Aba, manalo ang Israel? Patay lahat ng mga Egyptian ay hindi ako kasama dito. Mga anak, di tayo sama doon. Malulunod rin tayo. Takas tayo. tinuruan pa niya lolo niya, di ko Oh, yan ang professor ni Lolo na Aljibo si Balaam. Yan, Balikan pa. ganon. Aywan ko, disciple na ata rin to si Aljibo Gawin pa namang pastor ni nanay. Okay, tuloy tayo. Naghari si Adikam, si Paraon sa Ninive.
What country is Nineveh and now? Iraq. Iraq. O basahin sa Tagalog. Anong bansa ang Nineveh ngayon? Iraq. Ang mga lugar ng pagkasira ng Nineveh ngayon ay matatagpuan malapit sa lungsod ng Mosul sa Iraq bilang isa sa pinakamahalagang makasaysayang sentro ng sibilisasyon sa mundo. Ang Nineveh sa Iraq ay may mahalagang papel sa parehong sinauna kasaysayan ng Biblia. Yan. Nandoon si Adikam. Oo. Si unanong paraon. Doon na siya naghari. Doon siya tinapon. Dinala siya ng anghel. Inuutosan ni Yahweh. Dalhin mo yan. Dahil di siya pwede maghari sa Egypt. Wala nang lalaki doon. Puro bata na lang at saka mga babae. So, dinala sa Nineveh. Doon, yung bansang Iraq ngayon. Okay, tuloy tayo. At ng araw na iyon ay iniligtas ni Yahweh ang Israel mula sa kamay ng Ehipto. At nakita ng lahat ng mga anak ni Israel na ang mga Ehipsyo ay namatay. At nakita nila ang dakilang kamay ni Yahweh sa kanyang ginawa sa Ehipto at sa dagat. Na magkagayon inawit ni Moises at ng mga anak ni Israel ang awit na ito sa Yahweh noong araw na pinatay ni Yahweh ang mga Ehipsyo sa harap nila. Umawit sila. Lahat ng Egyptian, maliban lang kay Paraon. At saka si Balaam, at saka dalawang anak niya, buhay. Kasi tumakas eh. Maro to eh, maro. Tuso ba? Tuso. O matuso to si ano eh. Tuso. So, ganon. Si Adika, matuso din yan eh. So, hindi siya sumama eh. Sumama, alam niya baka mamatay siya. Mamatay din siya eh. Ano nangyari? Naiwan siya. Buhay. Kaya lang pinili siya sa kanyang amang si Miloy dahil matuso. Tuso nila. Matuso, kaya lang pandak lang. Matalino at saka matuso. Ganon. Ito si Balaam, matuso din. O yan. Hindi sumama. Okay, tuloy tayo. At ang buong Israel ay umawit ng sama-sama na sinasabi, aawit ako sa Yahweh, sapagkat siya'y lubos na pinarangalan. Ang kabayo at ang sakay nito ay ginapon niya sa dagat. Narito, nakasulat sa aklat ng kautusan ng alahayag. Pagkatapos nito, ang mga anak ni Israel ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at nagkampo sa Mara. At ibinigay ni Yahweh sa mga anak ni Israel ang mga batas at mga kahabulan sa lugar na iyon sa Mara. At inutusan ni Yahweh ang mga anak ni Israel na lumakad sa lahat ng kanyang mga daan at maglingkod sa kanya. So yan. Nasa lugar sila ng Mara. Karating. At inutusan ni Yahweh na maglilingkod. Sabi rito inutusan ni Yahweh ang mga anak ni Israel na maglilingkod sa lahat ng kanyang mga daan at maglilingkod sa kanya. Kaya lang, ang iba talaga, hindi talaga maglilingkod. Tuloy-bagbag. Bahala na sila. Kung elect naman sila, binhin naman sila ni Yahweh, doon sila sa bangkita ilalagay o sa parang. Wala silang mansion sa langit. Wala rin silang service vehicle na chariot of fire. Yan ang mangyayari. Pero dito, mapalad tayo na out of 1,000 na believer of Yahweh ay tuloy-tuloy naglilingkod. Ang iba naman kasi, ayaw maglilingkod kasi ang pinaglingkuran, paano magkaroon ng maraming pera. Parang tiyan lang ang iniisip eh. Paano panglagay sa tiyan? So, ganon. At tuloy tayo. At sila ay naglakbay mula sa Mara at dumating sa Elim. At sa Elim ay may 12 bukal ng tubig at 70 puno ng datilis. At ang mga anak ni Israel ay nagkampuroon sa tabi ng tubig. At sila ay naglakbay mula sa Elim at dumating sa ilang ng Sid. Noong 15 araw ng 2 buwan, pagkatapos nilang umalis sa Ehipto. Yan. Tuloy-tuloy silang nagbiyahe. Okay, tuloy tayo. Ang panahong iyon, binigyan ni Yahweh ng mana na tinapay ang mga anak ni Israel upang kainin.
kainin. At ang Yahawa ay nagpaulan ng pagkain tinapay mula sa langit para sa mga anak ni Israel araw-araw. At ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana sa loob ng 40 taon. Sa lahat ng araw na sila ay nasa ilang, hanggang sa sila ay dumating sa lupain ng Kanaan upang ariin ito. At sila ay naglakbay mula sa ilang ng Sin at nagkampo sa Alos. At sila ay naglakbay mula sa Alos at nagkampo sa Repidim. O biro mo binigyan ang mga Israelita ni Abba Yahawa ng tinapay na mula sa langit na ang tawag ay hindi pandesal, kundi mana. Hindi pandesal Walang labadora yun. Kasi So, paulan lang. oh. Tulog sa langit. Sino ang nagluto doon, mga anghel? Nagluto ng tinapay. 40 years. 40 years. 40 years. So, sa dami. Sinuplayan sila araw-araw ng tinapay. Pero alam mo ba sa mga isunod na chapter doon, nagreklamo sila. Nasawa na daw sila sa mana, gusto na karne. Kaya binigyan lang pugo. Isang buwan lang, nagreklamo pa rin. Nagalit siya Yahawa. Pinaulanan niya apoy, daming namatay ng mga Israelita. Grabe kayo Mayroon na nga kayong tinapay, nagsawa na kayo, na hindi naman kayo nagpagod, binigyan lang, mamumulot lang kayo mula sa langit. Gusto niya karne, binigyan ng pugo yon. Isang buwan. Pagkatapos, reklamo naman uli ng karne, gusto ng karne. Na high blood si Abba Yahawa. Pinaulanan ng apoy. Daming namatay. Daming namatay. Sa sunod pa yan na chapter. Kasi nasawa sila sa tinapay. Biro mo. Reklamado. Ang gusto pa nga nilang babalik na daw sila sa Egypt. Kasi makakain pa daw sila ng karne doon. So, ganyan to ka pasaway itong mga Israelita Oo. That's why pinapatay nga ni Yahweh. Pinapatay ang mga Israelita. Itong mga panahon ito, may mga Hebrew Israelite na rin na napasaway din. Grabe talaga. Hindi talaga mawala yung lahing pasaway. May mga pilyo talaga. Ngayon tuloy tayo. Mga reklamador talaga. At nang ang mga anak ni Israel ay nasa Repidim, si Amalek na anak ni Eliphaz, na anak ni Esau, na kapatid ni Zebo, ay dumating upang makipaglaban sa mga anak ni Israel. At siya'y nagdala ng 800,000 lalaki, mga salamangkero at mga mangkukulam. At siya'y naghanda para sa pakikipaglaban sa mga anak ni Israel sa Repidim. At sila'y nagsagawa ng isang malaki at matinding labanan laban sa mga anak ni Israel. At ibinigay ni Yahawa si Amalek at ang kanyang bayan sa kamay ni Moises at ng mga anak ni Israel at sa kamay ni Josue na anak ni Nun na Efrateo na lingkod ni Moises. At sinaktan ng mga anak ni Israel si Amalek at ang kanyang bayan sa talim ng tabak. Ngunit ang labanan ay naging napakatindi laban sa mga anak ni Israel. Okay, tuloy tayo. At sinabi ni Yahawa kay Moises, ipunat mo ang bagay na ito bilang alaala para sa iyo sa isang aklat. At ilagay mo ito sa kamay ni Josue na anak ni Nun, na iyong lingkod, at iyong iuutos sa mga anak ni Israel, na iyong sasabihin, pagdating ninyo sa lupain ng Kanaan ay inyong lubos na buburahin ang alaala ni Amalek sa silong ng langit. At ginawa nga ni Moises at kinuha niya ang aklat at isinulat doon ang mga salitang ito na sinasabi, alalahanin ninyo ang ginawa sa inyo ni Amalek sa daan nang kayo ay lumabas sa Egypto, na siyang sumalubong sa inyo sa daan at sinaktan ang inyong mga likuran, maging ang mga mahihina sa likuran ninyo, noong kayo ay nanghihina at napagod. Yan. So, ngayon, walang record na. Iiburahin ang record ng Amalek.
Sabi ni Yahweh kay Moses, sulat mo, ibigay mo kay kay Joshua, kay Josue. Yan. Kasi si Josue naman yung makarating sa Kanaan. Si Moses hindi na makarating. Okay, tuloy tayo. Kaya't nangyayari, kapag binigyan kayo ni Yahweh ninyong alahayam ng kapahingahan mula sa lahat ng inyong mga kaaway sa paligid sa lupain na ibinigay sa inyo ni Yahweh ninyong alahayam bilang mana upang ariin. Ang inyong buburahin ang alaala ni Amalek mula sa silong ng langit, huwag ninyong kalilimutan. At ang hari na maaawa sa Amalek o sa kanyang alaala o sa kanyang binhi, narito, aking hihingin ito sa kanya at aking iiwalay siya sa kanyang bayan. At isinulat ni Moises ang lahat ng mga bagay na ito sa isang aklat at inuutos niya sa mga anak ni Israel tungkol sa lahat ng mga bagay na ito. Yan. So, sinulat ni Moses, Paleo Hebrew yon pagkasulat. At binigyan niya kay Joshua. At buburahin yung kay Amalek. Kasi yun biro mo, nilusob sila. Maraming nasaktan doon sa likuran. So, si Amalek naman, apo ni Esau. Si Elipa, si Amalek, at saka si Sipo, magkapatid. So, yan ang nangyari. Ngayon, kita mo yung paano niligtas ang mga Israelita sa mga kababalaghan na ginawa ni Abba Yahweh. So, ganon. Tayong mga remnant Hebrew Israelite, ililigtas tayo. Bagamat makadaan rin tayo ng mga kapigatian, takot, pangamba, pero relax lang. Relax lang tayo. Okay, diba? Pag may tiyaga, may nilaga. Pag may nilaga, may mahain. Pag may mahain, may makain. Pag busog ka na, ang labas mo, tabatsoy. Hindi na payatoy, tabatsoy. Ayan. So, yan. So, kita mo yung milagro. Pero, itong mga Hebrew Israelites, sa sunod, reklamo ng reklamo. Gusto nang bumalik sa Egypt. Talagang pasaway talaga. Pati mga remnant ngayon, mga pasaway rin talaga. Yun, That's why dalawa ng gitiwalag natin. Kasi pasaway. Brother Boy, alam mo ba kung sinong pangalawang gitiwalag? Di ba lang? Ang unang gitiwalag, alam mo? Si Pastor Nick. Yung unang gitiwalag. Pangalawa, si Nanay. Pangalawa. Mga double karay. Saturday, worship, Abba Yahweh. Pag Sunday, oh Jesus Christ, Lord God. Double kara. Pag ganyan kasi, masumpayan sila ni Abba Yahweh. Pag hindi natin itiwalag yan, madadamay tayo sa sumpa nila. Yung sumpa nila, madamay tayo, masumpa na rin tayo. Tiwalag. Pero panahon ni Moses, papatayin talaga. Pinapatay ni Moses sa sunod, sa sunod dito, sunod Sabat. Pinapatay ni Moses yung mga double karay na nagsamba doon sa guyang baka. Pero dito kasi sa New Testament, sinabi ni Pablo, hindi na patayin, itiwalag na lang. Huwag nang patayin. Sa Old Testament, patayin talaga. Sa atin, kahit hindi nga magsamba ipapatay. Nakalagay sa Torah sa Exodo, papatayin ang hindi magsamba ng Sabat. Pero kay Pablo, apostle ng Hebrew at saka Hintil, ay tiwalag lang. Pero si Pablo, sa mga Hebrew, apostle din siya, kailangan tole. Sa mga Hintil, pwede rin itole. Pero kung ayaw, wag na lang pilitin. Hayaan na lang mga Hintil na maging support sila.
Dahil hindi naman Hebrew yan, hintil naman yan eh. Na misunderstood rin sa ibang ng mga believers of Yahweh. Ayaw nila kay Pablo. Hindi nila alam si Pablo, dalawa ang kanyang hawak bilang apostol. Apostol sa Hebrew, dahil may book of Hebrew siya nagsulat, at apostol sa mga hintil. Sa Galatia, Colossian, Filipos, yan. Sabi ni Pablo, ang mga believer ni Yahweh dapat magpatuli. Lalo na sa mga Hebrew Israelite, kailangan tuliin. Pero ang mga hintil, kailangan tuliin. Pero kung ayaw talaga, dahil natakot sila masaktan, huwag na lang pilitin. Hayaan na lang silang support. Doon, nagreklamo na ayaw na sa Pablo. Payag lang para siya hindi patuli. Baka naman si Pablo, support din. Mga mababaw talaga kayo eh. Wala. Ewan ko sa inyo, mga... Nagreklamo yung mga lahi. Oh, Si Maldiran. kulang sa aral. Suputante ang tawag kay Pablo. Oo. Suputante. Tayo dadako na sa prayer. Suputante. Nagtapos. Pastor Richard, manalangin tayo. Si Gersom nga na supot nung una, pinuli nga nung huli. Mama na si Sipora lang. Oo. Matindi pa ang pantuli, batong matalas. Oo. Ipasok yung matalas na bato. Bago. Sige tayo po manalangin sa araw na ito. O aming Yahweh Alahayam, tunay nga ang iyong kabutihan ay hindi matatawaran ng sinuman. Walang sinuman ang pwedeng makatulad sa iyong mga himalang ginawa. Laban sa mga Ehipsyo, sa iyong pagliligtas sa mga Israelita. Ngunit likas sa makalamang lupa ang hindi makontento sa mga bagay at dumarating ang araw ng pagkakaroon ng murmuring. O Yahweh, sa araw na ito, ano man mga pagkukulang na mayroon kami, ano man mga pag-iisip na hindi ayon sa iyong naisin, basbasan mo at pagpalain, linisin ang mga kaisipan ng lahat ng mga remnants sa kapanahonang ito, lalo na yung mga nagdadalawang isip sa iyong banal na pangalan. O aming alahayam, aming itinataas sa iyo ang lahat ng mga lahi ni Israel, ang lahat ng mga lahi ni Adan, na patuloy na kasama sa pagbubuhos ng inyong banal na dugo, sa pagbubuhos ng iyong patuloy na pag-ibig dahil sa iyong pangako kay Adan, na magkakaroon ng kaligtasan ang lahat ng mga lahi ni Adan. O Yahweh, sa panahon na ito, anuman ang aming mga saluubin, naisin, lahat na ito'y sinusuko namin sa iyo. At patuloy naming dalangin, magkaroon na ng kaganapan ang patuloy na pagsasayos ng iyong mga salita sa pamamagitan ng mga biyayang darating sa araw na kung saan itinakda mo na ito ay mangyari sa amin. O aming Yahweh, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa mga araw na ito, na ikaw ay aming nakilala sa pamamagitan ng inyong mga salita na hindi na doktor ng batikan. O luwalatiin ang iyong banal na pangalang nag-iisa, walang katulad, o aming alahayam. Sa iyo ang pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa lahat ng panahon. Ikaw lang ang aming sasambahin, dadakilain at iibigin. Yahweh naming alahayam, sambahin ka sa pamamagitan ng banal na raw kakadas at sa pangalang banal ni Mashiach Yahushua. Yaman.